Ito ay tungkol pa rin sa balitang itong ating nakalap na kung saan nga ay sinasabing may mga direct evidence yung paratang kay BP Sara. At yun nga, kamakailan ay bali dinismiss na naman ng Supreme Court yung o hindi na naman kinatigan yung impeachment complaint against BP Sara. So bago tayo magpatuloy sa pagbabahagi ng ating ibinabahaging video na ito na kung saan bibigyan natin ng reaction, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click lang ang subscription at i-click mo rin ang notification bell para po ma-update ka sa tuwing tayo mag-upload ng video. So yun nga, at tuloy-tuloy na tayo. Ito yung topic na ating binahagi ngayon ay tungkol pa rin po ito sa impeachment na kung saan nga ay sabi ng nagsasalita na ito rito ay may mga direct evidence daw. Katulad ng mga video na kung saan ay nagpahayag si BP Sara ng parang ipapatay, di ba? Yung mga ganon at yung COA audit, yun ang sinasabi niya rito. So, meron tayong video, panoorin po natin ito. Nung dinismiss yung kay Presidente Marcos, nagkaroon ngayon ng high bar, yung evidentiary determination, no? Dapat walang hearsay, walang walang nababasa, walang sa dyaryo. Well, dapat tignan natin kung ano yung mga paratang kay BP Sara. Kasi meron doon, may mga direct evidence. Halimbawa, yung tangkang mag-assassinate. Halimbawa, merong video. Di ba? May video eh. So, matindi yun. Unless nasabihin nila, joke lang yun. No? Pero, video. Tapos, merong mga COA audit. No? May mga COA audit. Nakaatas ata yun. At meron, yung isang problema doon, yung mga ghost acknowledgement. Yun, the very nature, wala talagang ebidensya yun kasi ghost eh. Di ba? Bakit nawala? Di ba? Bakit wala mga ebidensya? Pero rin meron mga kaso, may mga paratang na sa tingin ko, may hina rin. May malakas, may mahina. Kamukha yung nag-walk out. Talagay ko mahina yun. Nag-walk out sa budget hearing, hindi papasa yun, hindi umahantong yun sa impeachable offense. Yung mga hindi pinapunta niya yung mga tauhan niya sa OVP sa hearing. Palagay ko hindi umahantong yun sa impeachable offense. Maaari siyang ma-reprimand, pero impeachable offense hindi. Merong mga malalakas, merong mga mahihina. Okay. Kasi nung dinismiss yung kay Presidente Marcos, nagkaroon ngayon ng high. So yun ang sinasabi kasi ng nagsasalita na ito. Hindi ko alam kung si Attorney Mel Santa Maria yung nagsasalita na kung saan nga ay may mga mahihina o may mga malalakas na ebidensya na nagtuturo patungkol sa kung paano nga dapat ma-impeach itong si BP Sara. Dahil yun nga sinasabi niya rito yung threat na ginawa ng Vice Presidente at yung mga audit report o yung COA audit at yung ghost na kung saan ay yung proyekto yun eh. At yung sinasabi niya na yun na mahina yung mga yung sa hearing na kung saan ay walkout. So hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin pala ito, kaya naibahagi ko muli dito sa inyo. At talagang hindi pa rin nila tinitigilan talagang itong ating Vice Presidente na kung saan nga ay mas may mga malalaki pa dapat na haharapin ang ating mga leader na ito na ating gobyerno kaugnay sa mga problema na hinaharap ng ating bansa. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga sila tinitigilan at yun nga. Akala ko ito nung nakaraang araw ay natapos na ang usapin na ito sa impeachment complaint na ito kasi nga sabi ay hindi na pinaburan ng hindi inapruban ng Korte Suprema
dahil sa mga mahihinang ebidensya o hindi impeachable offense yung mga nagawa ng ating Vice Presidente. So maliban po sa video na ating ibinahagi na yan, meron pa tayong isang video na ito kung saan ay mukhang ang Pangulong Bongbong Marcos naman dito ang tinatopic nila at pinag-uusapan. So pakinggan natin at panoorin natin itong video na ito na kung saan ay hindi ko pa nga ito nabuksan. Kasi walang walang syon at Ayan. Pangalawa, yun, kahit nga kung pakinggan natin yung pinagsasabi niya sa alleged video recording, wala naman kasing specifics, walang direktang pag-uugnay sa Pangulo dito sa malawakang graft and corruption. Para bang So ito yata ay tungkol naman to kay PBBM na kung saan ay ganoon din mukhang kaya nag-file din ng mga impeachment complaint ng mga ito dahil nga sa mga involvement ng ating Pangulo sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa at ito ay pinapaliwanag din ni Attorney Domingo Cayusa, isang constitutional law expert, ang tungkol sa pag-uugnay na ito sa Pangulo hinggil sa corruption. So ituloy natin ang panunood sa video na ito. Mas lang na nagpabaya siya, pinabayaan niya, alam niya, pero wala naman yung direktang siya mismo ay tumatanggap ng mga komisyon at mga kickback. Pangalawa, tama ho yung napansin ninyo sapagkat kung hindi naman under oath at hindi naman willing and able yung testigo na isubstantiate ito o kaya suportahan ng mga corroborative documents, mahina. So naintindihan din natin yung mga congressman kasi sila ho yung prosecutor Kagaya din ho yan ng fiscal sa criminal cases. Kinakailangan din solido yung kanilang mga ebidensya, yung substance ng kanilang criminal complaint para hindi masayang yung oras ng korte kung sakaling maghahabla. Ganito rin ito na tungkulin at kapangyarihan ng mga congressman na suriin ng mabuti na kung kaya ba nilang panindigan o kaya suportahan itong mga complaint at meron bang tsansa na mananalo o makukonvict sa Senado. So ganun lang ho kasimple yun. At sa tingin nila, at least nang nakakarami sa committee ay kulang na ng substance. Yun, kahit nga kung pakinggan natin yung pinagsasabi niya sa alleged video recording, wala naman kasing specifics, walang direktang pag-uugnay sa Pangulo dito sa malawakang graft and corruption. Para bang So yun, yun nga tulad ng sabi natin na ang kinikwento nitong si Attorney Cayusa ay tungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sa mga complaint na kung saan ay hindi masyadong solido na mga o konkreto na mga akusasyon itong iniuugnay sa Pangulo hinggil sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. So ano po nga masasabi nyo dito sa dalawang binahagi nating video na ito na kung saan ay involved itong ating dalawang leader ng ating gobyerno at ng ating bansa, ang Vice Presidente at ang Pangulo. So kung nais nyo pong magbigay ng inyong pahayag, opinion, reaksyon na may kaugnayan dito sa ating ibinahaging video, mag-comment lang po tayo dito sa comment section sa mismong video na ito. Hanggang sa muli po, maraming salamat, mabuhay po kayo, God bless po sa ating lahat.